Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng ginagawa ng mga ngaral ng ating channel nito sa iba't ibang panig na maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 10, 2025 at ganito pong alas 4:24 ng hapon. Ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga alam viewers at sa lahat po ng aabutin ng pangalan ng Diasentyo Yahwa. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon din po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay mapanood o pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Uli po isang mabiyayang pahinig po sa bawat isa at loobin po na ibayawan ng magpasya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral na ito. Ang ating mong paksa sa hapon pong to, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pong tinatalakay, hindi po dun sa sulat ni Pablo sa unang Tesalonica 4:1 hanggang 8. Kaya ang sino mong umahamak sa 8 ito kaya ang sino mong umahamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Muli, tayo po ay magpasalamat kay Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin, sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. At ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Sa bawat araw na idinadagdag ni Abay Hawa sa bawat isa atin, sana ganoon din yung ating paggawa ng kabutihan sa kalooban ni Abay Hawa. Masarap maranasan, maramdaman na yung ibinabahagi sa ating buhay sa araw-araw. Ito, katulad nito, binigyan niya ulit tayo ng panibagong buhay. So magmula kaninang paggising natin hanggang ngayon, hapong ito, meron na po ba tayong mabuting bagay na nagawa ayon sa kanyang kalooban? So mapalad po tayo kung tayo po ay nakagawa. So kung hindi po, katulad na rin lang tayo ng mga reliyon. Kaya yung ating paksa, yung salitang kalooban niya, yung kalooban niya dapat ang mangyari, hindi yung ating kalooban. Muli, magandang hapon sa lahat po ng ating sa lahat ng makakapanood nitong ating pangaral. Magandang hapon, Sebastian Juarez, Brad Jesse Juarez, Lisa Indenible Corsiga, Sister Shirley Radarisa, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Sister Ging Makar, magandang hapon. Sister Loren Paulan Fernandez, Joel Suela, Sister Jo Elmi, Carlo Rol, Melchor Pasis, Brad Wilfredo Bedes. Isama na natin si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes. Magandang hapon po. Brad Fortunato Juarez, Sister Lori Calderon, Sister Vivian Bando Humana,
alas 4:21 na ho ng 29. Gawal Jeloy Prince, magandang hapon. Sister Rosely Bandoho, Shirley Bandoho Abera, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Jen L. Juarez, Sister Cristina Juarez, ayan, Sister Elizabeth Benz, maganda na. So alas 4:30 na ho ang ating oras at ituloy na natin yung ating gagawing pag-aaral sa hapon dito. So ulitin ko yung basahin yung ating paksa, no? Kaya nga ito yung unang Tesalonica 4:1. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yahweh. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin. Mahalagang-mahalaga ho yun yung salitang natutunan sa amin. Yung mga bagay na dapat na ginagawa natin, dapat natutunan natin sa pangangaral nila Pablo, no? Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Anumang bagay na gagawin natin at hindi natin natutunan o hindi naisulat or hindi ipinangaral ni Pablo, ano ang mangyayari? Yun hong si Abay Hawa ay hindi tayo magiging kalugod-lugod kay Abay Hawa. Kung gagawin o gagawa tayo ng isang bagay na hindi naman pala ipinangaral ni Pablo, si Abay Hawa mismo ay hindi tayo magiging kalugod-lugod. At ganyan o nangyayari sa reliyon. Akala lang ng marami tao, basta salitang pananampalataya, relihiyon, akala nila talagang sumusunod kay Abay Hawa. Hindi ho totoo yun. Lahat ho ng relihiyon ay front lamang nila yung salitang pananampalataya, Diyos, Panginoon, simbahan, front lang ho yun. Pero wala ho talaga, ni katiting, wala ho silang sinusunod na kalooban ni Abay Hawa. Kanina ho, meron isa akong napanood na video, ingil sa isang reliyon, isang bus ng mga ministro or manggagawa sa isang relihiyon na dinala sa Quezon, isang baso yun. At yung caption, ang caption ho kasi nila ay yung nakalagay ho doon sa Gis 2 ng Lucas. Ito, para mas maintindihan natin na hindi tayo basta-basta pupulot ng isang sitas at pagkatapos ay ilalagay natin sa ating sarili. Para makita ho natin, hindi ho tayo basta-basta pupulot ng isang sitas. Tingnan muna natin kung kailan ba nangyari yon, kailan ba sinabi yon, sino ba ang nagsasalita doon. Dapat makita ho natin yan. Kasi kung lahat na lamang ng mababasa natin, ipatutungkol natin, labo-labo na yan. Meron talagang para sa atin at merong hindi talaga para sa atin. Halimbawa, yung sa panahon ni Noah o ni Noe, hindi na para sa atin yon. Anumang bagay na nabasa natin tungkol kay Noe, hindi na para sa atin yon. Yung Genesis na hindi na para sa atin yan. Hindi naman tayo kasama ho dun Panahon ni Lot, hindi tayo kasama ron Panahon ni Moises, hindi ho tayo kasama doon. Kaya, hindi tayo kailangan kumuha ng sitas doon sa panahon na yun na para lamang
ilagay natin sa ating sarili. Kasi wala rin namang saysay. Di ba? Hindi naman tayo yung pinatutungkulan doon. Di ba? So ito nakalagay dito sa Lucas 10. Excuse me. Para lang makita ninyo na hindi ibig sabihin pagsasalitang pananampalataya sa Diyos na kaagad. Hindi okay, Abay Hawa. Sinabi niya sa kanila, ang nagsasalita ho dito ay si Yahweh. Doon sa uno, sabi niya, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Siya mismo, si Yahweh, nung nakitulad siya. At isinugo niya, sino? Si Yahweh, nang dala-dalawa ang sa bawat bayan at puok na pupunta niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mag-aani. Ito yung caption na nakita ko doon sa video. Ang caption, sabi niya, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. So, isang bus ng mga ministro na dumating sa Quezon, Quezon, parang dineploy sila, mga nakaputi. Basta kung ano yung isang ministro, yung anyo nila, makikita mo, na nakabarong, ayan. Ganun naman ang tindigan ng isang mangaral ng isang reliyon. Kinuha nila yung gis ng dos. Tama ba? Mali. Bakit naging mali yan doon? Simple-simple lang ho Yan, sinabi niya doon sa 72. Ulitin ko. Pagkatapos ito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dalawa-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, kanino? Doon sa 72. Hindi naman niya sinabi kung sino Nasa panahon natin. Hindi. Doon sa 72. So, doon maliwanag na hindi pala para patungkol sa panahon natin. Hindi sa panahon natin. Maliwanag ko yan Bakit? Bakit ko nililiwanag ito? Tingnan ninyo kung ang daming naligaw. Oo nga lalo ni mga miyembro. Pero mo nga naman, ang daming na paniwala nila, manggagawa. Di ba? So, doon pa lamang makikita natin, sala, lisya. Lisya yung ginawa nila. Pero marami ang napaniwala. Yung miyembro, napaniwala nila. O ilan, buong sa dami ng kanilang mga simbahan sa iba't ibang bansa. O di napaniwala nila, nagpadala ang Panginoon ng ang mga mangaral. Kasi ang dami nga anihin, kakaunti ang mag-aani. Pero hindi pala silang tinutukoy. So ano mangyayari doon? Yun ba may kabuluhan? Wala. Nagsisinungaling lang sila, nandaraya lamang. Yun ang ibig nating sabihin. Doon sa bawat sitas, natitingnan natin, kanino ba nakapatungkol yun? Baka mamaya, hindi naman pala. Kasi ang hiling ng reliyon na kumuha ng isang sitas at pagkatapos ikakapit sa kanyang sarili. Diba? Halimbawa, katulad dun sa Isaias, may kinuha rin silang sitas, tapos ipinatungkol dun sa kanilang iglesia. Tinutukoy pala dun Israel. So, ang daming nadaya. Ang daming mga nadadaya, milyon pa. Yun ang sinasabi natin. Meron ba silang kaligtasan? Wala. Wala silang kaligtasan. Yan ang ayaw nating mangyari sa kapulungan. Kaya ang sabi ni Pablo, tingnan nyo, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Yahweh, siya'y sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ng inyong pamumuhay ngayon. Ito'y sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Tesalonica noong unang siglo.
Bakit natin ginagamit? Siyempre, kasama tayo dun sa pinangaralan ni Pablo. Bilang dati tayong mga hintil, at si Pablo ang naging tagapangaral sa ating mga dating hintil. Ngayon, hindi na tayo hintil. Hindi na tayo dapat tawaging hintil. Ang mga tinatawag na hintil, yung mga hindi kumikilala kay Abayhawa, mga pagano. Tayo ba tatawagin pang hintil? Hindi na. Dati tayong pagano, dati tayong hintil. Di ba? Ano tawag sa atin? Kapulungan. Tatandaan natin. At isa pa, katulad halimbawa ng isang iglesia. Yung founder, namatay na. So, ang ginawa niyang kapalit ay yung kanyang anak. And then, sumunod ay yung apo. And then, buhay pa yung namamahala, ipinakikilala na yung kanyang anak bilang kanyang kahalili. Nakuha niyo ba? Yan yung reliyon, pinakikita ko lang sa inyo. Founder, inihalal yung kanyang anak bilang kapalit niya. Tapos, hindi pa namamatay, meron nang ipinalit yung kanyang anak na bilang apo naman noong founder. And then ngayon, anak na nung apo, nung sugo, yung ipapalit kung sakasakali na mamatay. Ibig sabihin, natun lang sa isang pamilya yung iglesia na samantalang sa kasulatan ang pumipili ng mga mangangaral ay walang iba kundi si Abayhawa. Sa Lumang Tipan, nag-utos siya kay Moises na pumili. Di ba? Dito sa panahon ng Yahweh siya, kung mapapansin nyo doon sa isang talata, doon sa Marcos 3:14, pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sino ang pumili? Si Yahweh siya. Si Abayhawa nung nakitulad sa tao. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sino pumipili? Hindi tao. Hindi tao. Hindi yung sugo ng isang samahan ang pipili doon sa magiging mangangaral. Yan, nakita natin yung naging bunga, aral, turo ng tao. Bakit? 7:17 ng 1. Sabi dito sa FSB, ang sino mang nag-aangad na gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin, ay makaalam kung kung ang tinuturo ko ay galing sa Diyos o nagsasalita lamang ako mula sa sarili. Yan ay sinabi niya noong siya'y nakitulad sa tao. Malalaman niyo kung yung turo. Kung yan ay galing sa Diyos o kaya nagsasalita ako mula sa aking sarili. Paano malalaman? Natural. Pababasa. At yan ang red flag ng mga relihiyon. Bakit? Hindi ho mapabasa Kahit na anong relihiyon, yung iniaaral nila, hindi mababasa. Hindi mababasa. Pagtatayo ng simbahan, hindi naman mababasa yan O lahat ng reliyon may simbahan. May cathedral, may mosque, may church, di ba? May kapilya. Lahat ng reliyon meron. Yung pala, hindi naman mababasa. So, hindi sa Diyos. Kasi sinasabi niya, malalaman mo yung turo. Ano sabi niya dito sa SNB? Kung sino man ang nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, malalaman niya ang patungkol sa turo. Malalaman niya kung ito'y mula sa Diyos o ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. O titingnan natin.
May panukat naman ng banal na kasulatan eh. Yung bang itinuturo ng isang reliyon, mababasa ba? Halimbawa, yung paghingi nila halimbawa ng ika-10 bahagi na pera, mababasa ba? Sino yung inutusan? Kasi kung gagamit sila ng sitas ng kasulatan, bakit mo gagamitin yung sitas na yan? Para pala sa mga Levita yan. Pwede, mabubuko mo na kaagad. Hindi ba? Ayun lang simbahan na pinagtitipunan linggo-linggo. Wala pala naman sa kasulatan. Hindi ba? Kaya yung iba, hangang-hanga sila sa galing manalita. Mga mabulaklak na mga dila. Matatalino, pantas, marurunong. Kaya lang yung turo sa kanila, hindi galing kay Abaya. Di ba? So, ibig sabihin lamang, kung ganun pala, kasi sabi niya, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin. Yung kasing sinasabihan niya, yung mga kapatid sa kapulungan doon sa Tesalonica, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Yahweh. So, liwanag na sinasabi ng kasulatan na kinakailangan pala talagang katuruan galing kay Yahweh, hindi yung galing sa tao. Yun lang paghahalal pala para ikaw ay isang maging mangangaral, o dapat ang pipili sa iyo si Yahweh. Ay, paano naman malalaman, Brad, na ang pinili ay isang mangangaral ay si Yahweh? Sa turo. Yung bang itinuturo ng isang mangangaral, nakasalig ba sa kasulatan? Halimbawa, kung magtuturo siya halimbawa ng ihahandog yung isang bata, sala na. Ipapanalangin yung isang bata, sala na. Di ba? Wala eh. Walang ganon. Ang daming red flag. Doon sa mga nasa laman, hindi lang nakikita yun. Pero kung ikaw ay mayroong banal na espiritu, kitang-kita mo. Lahat ng kamalian ng mga reliyon. Kitang-kita mo kung meron kang espiritu. At alam nyo ba, para doon sa kapakanan ng mga kapatid, alam nyo ho bang si Yahweh rin ang pumipili sa atin? Hindi lamang mga ngaral, hindi lamang mga mangaral. Para mas maintindihan natin. Sabi dito sa unang Pedro 1:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sino daw ang pumili? Si Yahweh. Alam nyo, minsan nakakapangilabot pero mo, pinili pala tayo ni Yahweh. Ang tanong, doon ba sa pagkakapili natin, ginagawa ba natin yung ipinagagawa niya bilang tayo ay pinili? Pero nyo, ang bilyon ang tao sa mundo. Pero doon sa bilyon na yun, isa ka doon sa pinili. Para saan? At pinili ka ng Yahweh para maging banal. Di ba napakalaking pribilehiyo yun na pero mo ang bilang ay billion to 1, 2, 3, 4. Pero alam niyo ba, baliwala doon sa mga iba. Pero ako, at yung iba nating mga kapatid, hindi nila binabaliwala yun. Bagkus nga, minamahal pa eh. Yung pagkakapili. At sana lahat, hindi lang iilan, sana lahat tayo.
Oh, na pambihira nga pala, no? Kung iisipin mo na pinili ka out of billions, tapos wala kang ginagawa. Para ho bang ano? Para bang, pero mo, inalis ka doon sa isang lugar na bulok ang sistema, marumi. Dadalhin ka ngayon doon sa isang lugar na kung saan binabanal ka, lilinisin ka. Sa iba, agalak na galak. Dahil nakita niyo yung ratio eh. Billions. Tapos, iilan lang sa kapulungan. Sana nakita ng mga kapatid. Pero may mga nakakita na eh. At ang hiling ko lang, edi hiling din ni Pablo. Ano yan? Sabi niya, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yahweh. Sana'y, ito yun, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ng inyong pamumuhay ngayon. Huwag kong backward. Sana narinig natin ito, out of billions, pinili tayo ni Abay Yahweh. Para saan? Para maging banal. Kung babaliwalain natin ho yun, sayang lang yung pagkakapili sa atin. Pero bago ka mapili. O tandaan natin, lahat ng mga relihiyon ang pumipili doon sa kanilang mga mangangaral. Sino? Tao. Ang pumipili para maging miyembro, tao. Hindi siya bayawa. Kaya nga walang kabanalan ho eh. Hindi sila kailanman magiging banal. Bakit? Wala naman siya bayawa eh. O, di ba? So, pinakikita dito sa ating pinag-aaralan na malaki talaga ang comparison ng isang banal at saka hindi banal, ng isang malinis at saka marumi. Kaya nga pinaiiwas diyan salitang pakikiapid eh. Di ba? Karumihan. O sana makita ng iba natin mga kapatid. Sa kapulungan lang mo yun. Hindi kailanman mababanal lang isang tao kung ikaw ay isang Iglesia ni Cristo. Kung ikaw ay isang ADD, o isa kang Katoliko, o isa kang saksi, isa kang Seventh-day Adventist, or Muslim, hindi ka mababanal dyan. Kasi yung turo lang eh, hindi nagaling kay Abay Yahweh. Lahat ng itinuturo ng mga reliyon galing doon sa kanilang founder. Ang mga Muslim, yung itinuturo sa kanila, galing doon sa kanilang founder na si Muhammad. Diba? Ganon din sa ADD. Oh. Hindi kailanman nangaral si Pablo ng ang dating daan. Doon sa 14 na sulat ni Apostol Pablo, ang dating daan, kahit kailan hindi niya sinabi yan. Yung members of Church of God International, hindi rin niya na sabi yan. Ganon din yung Iglesia ni Cristo, hindi rin nasabi yan. Brad, may mababasa tayo Roma 16:16. Ganon ba yung pagkakasabi doon sa Greek? Ecclesia ang binabanggit doon, hindi Iglesia. Di ba? So, mali na. Kaya nga, napaniwala ho nung maraming reliyon, mga mangaralala, na tama yung kanilang pinaniniwalaan. Nakataas ang noon nila, liyad ang dibdib nila. Ang tawag ko doon, false hope. Na kahit pala anong gawin nila, wala na rin saysay. Nag-aaksaya sila ng panahon, pera, dedikasyon. Nakita ko nga ho yung anniversary. Pero kung nagkaroon ng anniversary, tingnan niyo sa sulat ni Pablo kung merong anniversaryo. Pero sila may anniversaryo. Yung mga miyembro, walang takip. Walang takip yung kanilang walang face mask.
Aba, ay dumating yung, yung founder naka-face mask. Bakit? Anong dahilan? Bakit ang face mask yung founder samantalang yung mga miyembro open yung kanilang Ano ba? Meron hubang nakahahawa? Nasa akin yung mga video ayoko naman nung ilagay sa baka mamaya alam niyo naman, alam niyo si Facebook at saka si YouTube. Ako nga restricted pa hanggang ngayon. Ayan, kita ng si Brad Jesse. Yung mga nasa reliyon, bro, ang pumili ba niyan ay sarili nila at hindi si Yahweh? Alam nyo, nakakagulat, Alam niyo ba yung salitang binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisasampalataya? Alam niyo ba kung sino yun? Siya ba Yahweh? Nakakagulat po yun. Bakit? Ibig mo sabihin, Brad, yung mga nasa religion, si Abay Yahweh rin ang pumili. Oo naman. Wala namang ibang Diyos na gagawa ko niya. Kaya nga, kung ikaw ay aalisin ni Abay Yahweh sa religion, na katulad ng ginawa niya kay Pablo, ginawa niya sa atin, inalis tayo sa religion, si Abay Yahweh may gawa. Siya rin ang may gawa na kaya sila ay nasa religion. Hindi matatanggap ng isang nasa laman. At tandaan nyo na yung masama at mabuti, siya may Yahweh may gawa. Yung mga nandaya at nadadaya sa kanya rin. Di ba? Lahat sa kanya. So, ibig sabihin, umapalad tayo. Bakit? Inalis niya tayo dun sa reliyon, nilagay tayo sa kapulungan. At sana, nung nilagay tayo sa kapulungan, sana makita natin, napakabuti ni Abay Yahweh sa ating nasa kapulungan. Di ba? Napakabuti. Walang kasing buti si Abay Yahweh para sa atin. Yan ay hindi gawain ng isang tao, gawain niya ng isang makapangyarihan sa lahat. Bagay, yung iba, hindi nakikita ko yun. Ang akala nila, sa Diyos sila. Yung mandaraya at saka nadaya, kanya. Di ba? Ito, 12:16 lang Job. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Pambihira, no? Pero yung mandaraya, nandadaya or nadaya sa kanya. Siya may gawa Di ba? Kaya mga kapatid, pag-isipan natin yung isang malalim na pag-iisip. No? At sana, loobin na bayaw. Napakapalad ng bawat sa atin. Huwag na tayong malagay doon sa nadaya or mandaraya. Di ba? Mahirap. Pero mo, sa kanya pala lahat yun Masama at mabuti sa kanya. Mandaraya at nadadaya sa kanya. Kaya kung tayo nandito sa kapulungan at binabanal tayo, mapalad tayo. Pero kung ayaw nating maging banal, baka kasama tayo doon sa mga masasama, sa mandaraya, hanggang sa abutin na tayo nung katakdaan. Matatandaan nyo, lahat ng tao may katakdaan. Iba-iba nga lamang ang pumumaraan. May katakdaan ng bawat siya. Pwedeng maging maikli. Pwedeng hindi umabot doon sa talagang panahon. At pwede rin namang humaba.
doon sa panahon. Depende pa rin sa kanya yan. Depende kay Abayawa. Pwedeng umikli ang buhay ng isang tao, pwedeng umaba ang buhay ng isang tao. Depende sa kanya. Pero, lahat ng tao may katakdaan. Mamamatay talaga. Di ba? Spiritually, maraming buhay, pero spiritually dead. Maraming buhay ngayon, pero patay sila spiritual. At kokonti, yung spiritually alive at buhay physically. Kukunti lang po yun. Ito yung mga tinawag, yung magbabanal. Ayan, sabi niya, liwa-liwanag naman. Unang Pedro 1:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kung hindi ho tayo magiging banal, hanggang sa abutin na tayo ng kamatayan, hindi ho tayo kasama doon sa pinili. Pero kung tayo dumating na doon sa katakdaan at nabuhay tayo ng merong kabanalan, hindi na tayo nakikiatid, hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi tayo naging maramot, sakim, ginamit nating tools kung ano yung meron tayo ngayon, may yaman ka ngayon, ginamit mong tools para itulong sa iba. Kasama sa pagbabanal ko yun eh. Di ba? Paggawa ko ng mabuti yun eh. Di ba? Kaya nakita ninyo, wala ho tayong doktrina pagdating doon sa mga pera, pananalapi. Wala. Siya yung nag-aatas, siya yung nag-uutos eh. Siya yung nagbibigay sa iyo ng conviction. Wala. Nakita niyo ba meron tayong aral? Tuwing ganito may pagkakatipon, dapat mga kapatid, dapat tayo ay, wala naman ha. Wala. Meron mo, araw-araw tayo nangangaral. Ha? 6 na araw tayo nangangaral. Pero meron ho ba tayong narinig tungkol dyan sa sinasabi nila? Di ba wala naman? O, si Abayawa nagbibigay ko ng nag-uutos. Sabi ko nga sa inyo, kung nautusan nga niya yung uwak pakainin yung propeta. O siya rin yung gumawa dun sa uod. O, para patayin yung isang kekayon na tinatawag. Siya may gawa ng lahat ng mga yan Di ba? Si Abayawa. So yun po mga kapatid, loobin po na Abayawa bukas. Ituloy po natin sa ating ika-4 na bahagi. Maganda yung tanong ni Brad Jess. Ayan yung mga nasa reliyon, bro, ang pumili ba niyan ay sarili nila at hindi si Abayawa. Si Abayawa rin ang pumili. Liwanag naman Job 12:16, makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Kung iisipin lang natin, napakabuti ni Abayawa. O tatandaan natin yung turo. Makikilala natin yung turo o yung aral sa pamagitan ng turo. Kung nagsasalita ang isang nangangaral, siya ba'y nagsasalita doon sa kaparaanan ng turo na galing kay Abayawa o nagsasalita siya sa ganang kanyang sarili? Di ba? O lahat ng reliyon nagsasalita sa ganang kanyang sarili. So yun, pinakikita niya Abayawa sa bawat isang kapatid sa kapulungan. Ayun. Teka, sino ho ba yung aking hindi pa natatawag dito? Ganitong kuwa, ang dami na dito sa aming mga ngaral o pastor, ang isang ama, ang anak, ang susunod daw sa yapak ng ama. Si Abayawa ang maglalagay, hindi ho kung sino. Sister Maria Victoria Morales, Sister Lolita Corsiga, Leonardo Corsiga, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na sa iyo dyan. Sino pa ho? Brad Carlo Roll.
Carlo, tama po bro, ganyan ang nga ang nangyari sa reliyon. Rosly Bando, paano Brad? Mas maganda ata ang laging nadadaya. May sinabi niya si Pablo, bakit hindi kayo bagkus padaya? Sa loob yun ng kapulungan. Kasi kalimitan mo kasi talagang isang nasa laman, mandaraya. Ang isang nasa laman, mandaraya. Yung kalooban ni Abayawan na kasi bibigyan tayo ng karunungan para hindi na tayo madaya bakit ka ba nadaya? Baka mamaya naging gahaman ka kaya ka nadaya. O huwag tayong padaya. Di ba? Nahirap din yun. Kinakailangan, ano ba sinasabi niya? Sabi niya doon sa kanya mga kinakailangan maging matimtiman kayong gaya ng kalapati at maging matalinong gaya ng serpiente. Maging tuso. Dapat hindi tayo madaya. Sister Maria Victoria, tama po bro, dynasty ang nasa reliyon. Sister Lori Calderon, maraming salamat sa bandal mong pangalan na Bayawa siya naman. Sebastian Juarez, tama po. Sana wala na ho kung hindi nabanggit ha. Teka, Brad Mundo Umali. Ayun. Sige po, at loobin po na Bayawa, bukas tuloy po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Bayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Bayawa, hindi sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Ang pagpapala ni Abayawa, sabi nga ako, hindi lamang yan sa material. Higit sa lahat yung sa spiritual. Kasi minsan, ang salitang pagpapala, iniho ko lang ng marano doon sa material dapat ho, higit sa lahat yung sa spiritual. Kasi marami ho ang may pera pero hindi naman masaya. Wala ho yung salitang kagalakan, wala ho yung salitang kapayapaan. Di wala rin sa isa. Kasi meron nga ako nakausap, isang mekaniko. Halos wala na siyang pahinga. Sabi ko, marami ka naman pera. Hindi rin, sabi niya. Nasa laman yun nasa laman yung kausap ko. Sabi niya, hindi rin. Kao bakit? Dahil mo nga pera pambihira, biro mo, 7 araw, halos wala na akong itinigil, wala na akong sa pamilya. Ang tanong doon, may kapayapaan ba? Meron bang kagalakan? Wala siya mismo nagsasabi, hindi rin sabi niya. Sister Maria Victoria, malaya kasi pag nasa reliyon, bro, kaya ayaw nila sa kapulungan. Bumaba nga ang viewers ko. Totoo yun. Tsaka isa pa nga talagang si Abayawa rin ang may gawa yung conversion si Abayawa. Kaya doon sa hindi na ako nagtataka Hindi na. Talagang si Abayawa ang nagkukonverte. Kasi noong tayo nasa reliyon, gusto natin ang makahatak. Mali pala. Si Abayawa nagkukonverte. Hindi maaaring gagamitin lamang tayo ni Abayawa bilang sa pangangaral, okay na yun. Yung conversion sa kanya yun. Yung magbubukas ng pangunawa, pag-iisip, na kay Abayawa yun. Wala sa atin. Wala tayong kapangyarihan. So, yun po.
Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Salamat po sa lahat po ng ating mga kapatid na ating nakasama. At sa lahat ng ating mga manonood at manonood pa na ating mga kapatid na hindi natin nakasama ngayon. Lobin po na may awa sa susunod. Muli, lobin po niya. Bukas ituloy po natin. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.